Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Pirma na lang po ni Pangulong Duterte ang kulang para ganap ng maipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero kahit hindi pa po formal itong nasasabing pagsuspindi dito sa darating na eleksyon na ito, na alam nyo, ang COMELEC, gumagawa na ho sila ng iba't ibang klase ng paghahanda dyan. May mga nauna na rin silang mga preparations, pero merong mga naiprint na sinasabing maaaring masayang. Pero on the contrary, sinasabi hindi naman masasayang yan. Pwede natin gamitin. Ano ba talaga ang estado niyan? Paano pwedeng magamit? Dahil meron daw hong date yata na pinag-uusapan dito. Marami hong mga issue kagaya ng pag-amienda din nitong Omnibus Election Code dahil hindi na nga raw nauugma sa klase ho ng takbo ng ating politika ngayon, lalo na yung mga ginagastos at yung mga pinapayagan lang na magkano ba ang pwedeng gastusin sa isang kandidato para sa isang botante. Iba-iba ho ang pananaw dito. May nagsasabi, dapat walang gagastusin eh. O isa na lang ang gawin natin. Parang wala nang babawiin yung mga nananalong politiko. Dahil pag gumastos na malaki, malaki binabawi. So, liwanagin ho natin ang iba't ibang issue. Kasama na ho yung mga internal squabble kung minsan sa loob ng COMELEC. Let's welcome to the Program Commission on Elections Chairman Andres Bautista. Hi sir, welcome. Welcome, have a seat. Salamat po sa pagpapaunlak. At least for the first time, nahatak ko na kayo dito ng live. Well, maraming salamat Kuya Daniel at kaiba nga itong ating istasyon dito. Magkakape muna. Oo, para medyo nervyusin kayong konti. Pero eto, sino ba kabatiin nyo sa COMELEC ngayon? Marami po. Marami kayong kabati. Maraming kabati. Marami rin kayong kagalit. Hindi naman po, konti lang. Oo. Pero lumalabas kasi, ayaw kayong bigyan ng travel authority nung pumunta kayo ng Japan. Tama po ba yun? Tama. Well, ang pag-uusap po doon ay sino ba dapat ang magbigay ng travel authority? No? Ayun Si nga, chairman. parang, No? oo. Ngayon, dati kasi, ang aming regulasyon is that kung ang isang commissioner ang magbabiyahe, Aalis. ang kakailanganin niya lang ay travel authority na pinipirmahan ng chairman. Okay, so kayo pipirma doon Oo. pag commissioner. Pero pagka ang chairman, kailangan kumuha ng 4 na pirma. So unbank. Oo. Parang Kaya ganon. sabi ko nga, hindi yata tama ito. At ako'y nagsaliksik at nakita naman na, for example, sa Commission on Audit, Okay. yung chairman mismo ang pumipirma ng kanyang travel authority. Sa ombudsman, ganun din. No? So there is no higher person po sa inyo na magbibigay sa inyo ng authority. Kayo lang magbibigay, authorize ko sarili ko. Ganun po yan? Well, kasi nga, ang nakalagay sa batas, head of agency ang dapat pumirma ng inyong travel authority. No? So, pero ang ginawa na lang namin para fair. Kasi sabi ko din naman gusto ko fair. No? So, pag personal travel, ang pumipirma na lang ay ang aming executive director para sa lahat. So Christian Lim. No, yung executive director namin si Attorney Tolentino. Executive director ng Ng COMELEC. ng COMELEC. For everybody. So sa lahat, pagka personal travel. Pagka personal travel. Now, pagka Official. official travel at mangangailangan ng pondo sa pamahalaan, kailangan ng resolution from the NBank. So yun pong travel ninyo to Japan, is that personal? Personal po yan. Personal. po. So ang nagpirma lang po sa inyo ay yung executive director. That's right. Alright. Kasi parang nagkakagulo pa din kayo dun sa ano ba talaga yung rule na dapat ninyong sundin. So was that resolved already? That has been po? resolved already. Oo, so wala nang ano. Bati na ba kayo ni Commissioner Ako Guanzon? wala po ako inaahoy. Pero kayo inaaway kayo nila. Hindi po natin mapipigilan dyan. Kasi nahihiwagaan lang ako dahil napakarami hong mga kagaya nun, lumalabas sa issue. Maganda naman na naging resulta ng halalan. Sabi nga, okay na i-deliver naman ninyo na maganda. Pero pagdating naman din sa inyo, parang meron daw kayong failure of leadership. Ba't ba nagiging gano'n? Yung nga, hindi ko nga din maintindihan yun. Sabi ko nga, kapag failure of leadership, ang ibig sabihin doon, siguro dapat yung halalan natin nung nakaraang Mayo ay pubalpak. Pero ang sinasabi ng mas nakararami, ito na siguro ang pinakamatagumpay na halalan sa kasaysayan ng ating bansa. No? Maraming natuwa, may survey ng Pulse Asia na nagsabi 9 out of 10 Filipinos believe that this was credible, that yung ating halalan ay mabilis,
very transparent. Nakita ng mga botante, yung mga bumoto sa inyo, may resibong lumabas mula Yes. sa mga makina. Ang bilis lumabas ng resulta. Na natutuwa rin kami na for the first time also in our history, merong kaagad na nag-concede. Kasi, di ba, usually sa atin, Walang natatalo. wala natatalo. Puro nadadaya. Ayan. Oo. So maganda naman na nangyari na alam ko si Senator Grace po yatang nauna tapos Yes. sinundan ni Secretary Rojas. No? So marami kaming indicators na nagpapakita na talagang yung halalang nakalipas ang Naging matagumpay naman. matagumpay. So parang hindi naman nagja-jibe doon sa sinasabi na merong failure of leadership sa inyo. Yun na nga. Oo. Kaya, Pero sino ho ba talaga yung lang mga naniniwala ng ganon? Kasi dun sa, among the commissioners, meron ho ba sa kanila na nasa panig naman ninyo na hindi, okay naman? ako naman, sabi ko sa kanila, dapat nasa panig ko sila kung ako'y gumagawa ng tama. Oo. Kung ako'y gumagawa ng mali, di dapat hindi din ako kinakampihan. No? Oo, correct. So, correct. ako yun, sabi ko, the record speaks for itself. At ano ba sa palagay nila, no? At may mga nalistang mga bagay, no? For example nga, yun daw, hindi pagbigay ng honoraria kaagad doon sa ating mga public school teachers. No? Hindi naman ganun kasimple ang trabahong yan. At ang pinag-uusapan natin dyan is mga 400,000 poll workers all over the country. No? At dito kami nakipag-ugnayan sa Land Bank. Kaya Land Bank ang nag-provide ng mga debit cards kung saan yun ang binibigay sa ating public school teachers. Kasi ang dating nakaugalian, may cash na binibigay. No? Okay. Ang problema lang dyan sa cash advance, minsan nagbibigay tayo ng milyon-milyon sa ating mga COMELEC field personnel para sila ang Mag-distribute. yes, and minsan nagkakaroon, nawawala, Oo. nananakaw, Pwedeng ma-hold up pa yan. pwedeng ma-hold up, minsan pa hold up me, yung mga ganyan yes, klase. yes, So yun yes. ang gusto nating na hindi best practices yun eh. Kung kaya't napagpasyahan ng komisyon, together with our finance services department, na dapat siguro nga ito na lang debit card. Ang problema doon dyan is that minsan kasi malayo rin yung lugar ng teacher doon sa Land Bank branch kung saan mo pwede encash yung debit card. Oh, but just the same, it was also the decision of the commission. Hindi naman ninyo sinolo lang yung decision Tama na po yun. yun. Oo, na kasi parang pwede isisi sa inyo kung kayo lang pag-isang nagdesisyon. Tama po yun. Consensus naman yan. That's right, oo. Pero kagaya ho nun, yung lumilitaw kasi mga issue na nung natanong ko nga sa inyo, July pa ito, lumilitaw na. Hindi nyo raw hinaharap yung ano... Again, hindi po totoo yun. Oh, ikaw ba nakipag-meeting? Ayun o, again, na... Kasi yun, siguro naman po napapanood ninyo, no? Di naman ako nag-iimbento ng ano, di ko naman kayo pag-aaway-awayin. Gusto nga, mapagkasundo-sundo kayo. Pero yun ang lumilitaw. As I said, no, the facts will speak for themselves. No, na meron naman kaming regular and bank meeting tuwing Martes at makikita nyo naman kung sinong perfect attendance sa mga meetings na yan. Kaya hindi ko nga po naintindihan kung saan po nanggaling itong mga salitang ito na I am always present sa aming opisina, sa aming tanggapan. At kumbaga, well, siguro nga may ilan na hindi kumbaga, well, gusto manira. So, sinasabi, but ako punot dulo, pag ikaw ay nasa serbisyo publiko, talaga kailangan... May ganon. Huwag kang manipis. Huwag kang manipis. At hayaan na lang ang katotohanan ang lumabas. Kasi makakasama pa din ninyo yung mga ganun na nangyayari. Ano ba, nagkakapersonalan ho ba yan? Meron ba kayong pinanggalingan dati? Ano ba yan? Lovers quarrel ba yan? Kasi parang, di ba, parang may mga, parang hindi ko alam kung kagaya ho na sinasabi nyo, hindi ko alam saan ang gagaling. Well, siguro magandang itanong nyo na lang siguro doon sa iba. No? May mga iba-ibang panukala at ibang pag-iisip tungkol dito. But ako personally sabi ko nga, we can disagree without being disagreeable. No? Na dapat kahit na paano, always civil at professional ang aming pakikitungo sa isa't isa. No? Meron na ho bang hindi nagiging civil ngayon sa inyo? Yung bang tipong iba na dating? Medyo, medyo Unprofessional na. Yung estilo, yung So, pero maganda rin siguro, Kuya Daniel,
Maraming tao sa COMELEC pwede niyong interviewin tungkol dito. That's correct. But how do you handle these things? Ano kasi bukod po doon, may panawagan pa na ang sinasabi, mag-resign ka na, di ba yung parang magbitaw na kayo dyan sa ano, and how are you taking this thing? Again, well, as I said, kung isang taong nagsasabi lang naman yan, hindi naman natin masyadong siniseryoso. Siguro maganda nga is tignan yung pangkahalatang pananaw no, ng buong COMELEC. At yung COMELEC hindi lang po dito sa main, pati na rin po sa ating mga field offices. At sabi nyo nga kanina, yung leadership I think is best manifested kung paano pinatakbo yung nakarang halalan. The outcome of your work. Ngayon ho, sa ganito, wala ba kayo talagang restrictions with regard to who's going to talk sa, kumbaga, sa pangalan ng Commission on Elections? Kasi of course, you have your spokesperson. And James Jimenez naman speaks well of COMELEC. And mahirap sa lakabin din mahirap ipitin si James Jimenez. Talagang mahusay lumusot yan. And he's been there for quite some time. And I think he's doing his job well. Kaya lang, syempre, iba ho yung minsan malilito ng tao, ano ba official dito? Ano ba talaga? Paano ho bang resolution? Wala ba kayong... Wala naman, again, dyan kami, Kuya Daniel, we are open. Yes. Wala naman kaming pinipigilan kung sinong gusto magsalita. Hinahayaan naman magsalita. Yun naman mga iba, makikita mo, ayaw naman magsalita. No? Yes, that's correct. Nasa background. So kanya-kanyang estilo yan. No? But punot dulo, sabi ko nga, dapat isulong ang institusyon. Okay? Kung ano bang makakabuti sa ating institusyon, sa ating ahensya, yun ang dapat mapangibabaw sa personal na mga interes. Okay. Speaking of makakabuti, dito puntahan natin ngayon yung pagpasok ho ng panukala na pag-amyenda sa Omnibus Election Code dahil marami na nga hong mga naging usapin dito at kailangan umagapay na daw tayo talaga doon sa takbo ng kasalukuyang sistema ng politika. While you also agree that there are things na kailangan baguhin dito sa mga bagay na ito, nakikita po ba ninyo na timely na ngayon sa panahon na ito, especially na ang pinag-uusapan natin very broad pagdating doon sa pag-aamyenda nito. Before you answer that, sir, we'll pause for a break. Babalik. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin, Chairman Andres Bautista ng Commission on Elections at hindi ho siya pikon. Balikan ko lang ho yung ating amyenda. Nakikita ba niyo, timely ba ito ngayon? Talagang amyenda. Very timely, Kuya Daniel. No? At bakit? Siguro, by way of background, yung ating pangunahing batas tungkol sa halalan ay ang BP, Batas Pambansa Bilang 881, na binalangkas noong 1985 pa. So, panahon pa ni dating Pangulong Marcos. So, it's more than 30 years na. Okay. Nung binalangkas yung batas na yon, talaga ang pag-iisip ay ang eleksyon ay manual. You know, yung style na tara-tara, yung pagbibilang, tapos yung pag-transmit, lahat manual. Yes. At that time din, isipin natin, wala pang cellphone. Okay? Wala pang internet. Wala pang teknolohiya. Kung kaya talagang nag-iba na ang ating lipunan. Kung kaya panahon na talaga na amyendahan ito. No? Kaya meron ng mga amyendang ginawa, tulad ng ating Republic Act 9369, yung sa automated elections. Yes. Tama naman yan. No? Pero ang dapat natin gawin ay ipagsama-sama yung mga amyendang ginawa na at meron pang mga dapat baguhin. Nasabi mo kanina yung campaign expenditures. Yes, that's correct. Right now, ang limit is 10 piso bawat botante kung ikaw ay tumatakbo bilang Pangulo or pangalawang Pangulo. Yon, for example, 54.3 million registered voters tayo. Ibig sabihin nun, ang ceiling ay mga 540 million. Siguro yun, baka reasonable pa. No? Pero pag titignan mo sa mga local positions, tulad ng Congress, Mayor, it becomes a bit parang kalokohan na eh. For example, Angeles City, I think, has registered voters of 160,000. Okay. Times 3,
Big sabihin nun, kung ikaw ay tumatakbo bilang alkalde ng Angeles, you can only spend 480,000 pesos for the entire campaign. And Kaya nandadaya. Ayun na nga, na hindi makatotohanan yung kanilang mga linalagay sa kanilang mga statements of contributions and expenditures. Wala ba kayong mga napaghuhuli ngayon ng ganon? Kasi nung nakaraan, may mga natanggal pa dahil mali yung isinubmit. Diba? Alam mo, pagkalantaran talagang mali. Oo. Yun ang nangyari dun sa governor ng Laguna. No? Talagang, I think by his own admission, talagang mali. Pero nga dito, kasi tinitignan mo rin depende yun dun sa kanilang sinusumite na statement. No? At titignan mo na lang kung meron pagkakamali. Now, ang usually din nangyayari is that yung mga kalaban na natalo, sila ang nagpa-file ng complaint. Nagpa-file, no? Oo. Pero nga, dahil sa dami, mahirap ding usisahin yan ng isa-isa. Pero lumalabas, may nato-tolerate na rin kayo sa ganon. In a way, no? Kaya nga ang aming hamon sa ating kongreso, palitan na natin yung batas. Amyendahan natin batas, gawin nating mas realistic itong mga expenditures. Kasi parang kayo mismo, pag tinignan ninyo, hindi naman ako naniniwala siguro. Tingin mo pa lang. But with all of those things that they have submitted to you, pwede namang ito na lang babasihan ninyo unless na merong magreklamo. That's correct. At patunayan nila na mali yung isinumite. Correct. Oo. Pero kung baga, parang sa isang lohika, kayo mismo sasabihin ninyo na hindi ka panipaniwala to dahil dun sa ganong klase ng dami ng mga botante at laki nung kaniyang area na nasasakupan, parang hindi pwedeng ganun lang ang gagastusin. Tama yun. Kasi nga, yung 1985, yung mga presyo nun, ibang-iba sa mga presyo ngayon. No? At ito, maliban pa dun sa, alam na naman natin, yung problema ng vote buying, yan ay laganan pa rin. Yes. At sana, gusto natin, na habang ating mga kabataan, dapat huwag silang papasok dyan. No? Kasi nagiging parang kultura Yes. sa ating halalan na tinotolerate din natin yung vote buying. Although hopefully over time mawawala din yan. Pero hindi po ba nyo nakikita na isa sa nagiging dahilan ng corruption is dahil gumastos si politiko ng pagkalaki-laki, halimbawa gumastos siya ng 100 milyon. Ang kanya namang kikitain sa buong term lang niya, wala pang 15 milyon. Abay, isa namang mapagpalang kamay kukuhanin yung kanyang ginastos. So, gumagawa ng focus-focus si congressman, may SOP, merong mga lobby money na kinukolekta, etc. etc. Hindi ba nakikita pa natin na di ba pwedeng magkaroon ng election na walang iaalaw na gastos para sa kahit na kanino at i-absorb ng, let's say, commercial nyo, lahat PTV4 o lahat mga government stations, dyan lang kayo. May slot ang COMELEC, dito nyo ipakilala ang sarili nyo, dito nyo ipakilala plataforma ninyo. Local, o ganyan din kung ano yung, di ba pwedeng ganun para walang binabawi? Kasi siguro naman po alam niyo yun. No, talaga. Malaking problema yan, Kuya Daniel. No? Pero dito again, kailangan natin ibalanse. No? Unang-una, yung karapatan ng bawat kandidato na maihayag ang kanyang plataforma, ang kanyang mga kuro-kuro. On the other hand, tama ka rin na hindi rin naman pwedeng kung sino na lang yung pinakamayaman, pinakamaraming resources, pwede niyang gastusin lahat ito para siya ay manalo. No? So itong problema ito ay hindi lang problema sa ating bayan. Problema rin sa ibang mga bansa. At really, siguro ang pangangailangan natin ay campaign finance reform. No? Isipin natin ano nga yung tamang balanse na dapat gamitin. Dahil nga, kung naman hahayaan mo na puro lang ang Estado magbabayad, parang subsidized yung buong eleksyon, kawawa rin naman yung Estado dahil kumbaga public resources ang ginagamit para sa mga kandidato. No? May mga ibang bansa na isa combination na pwede kang gumastos ng sarili mong pera pero meron ding state subsidy na binibigay. Sa atin right now, it's all kung dapat ikaw ang kumuha ng iyong sariling mga pera, kung sarili mo mang pera o kaya contribution, pero meron tayong mga expenditure limits. Kasi mas madaling kontrolin yung pera ng Estado, ginagastos ng Estado para sa kanila. Kaysa yung pera ng Estado, nanakawin ng politiko dahil gumastos siya. Pagka kumbaga, nakurot ka lang, nanuntok ka na. Ganun ang nangyayari doon, hindi ba? Pero Kuya Daniel din, kahit na for example, sabihin mo lang na pera ng Estado lang ang pwedeng gastusin, malamang hahanapan din ng butas yan
At gagamit din sila ng iba pang klaseng pera. In fact, isa yan sa mga issue, di ba, na saan ba nanggagaling yung mga kontribusyon? Yes. Di ba, yung drug money, for example, no? At yan, tinatanong sa amin, malalaman ba namin kung yung mga kontribusyon nanggagaling sa drug? Sabi ko, kami sa COMELEC, hindi namin alam yan dahil sinasabi naman nung kandidato yung mga pangalan nung mga nag-contribute, pero hindi naman namin pwedeng isa-isahing busisihin, di ba, kung sino man itong mga taong ito. No? So, mahirap again i-monitor yan. No? But sa akin palagay, ang pinakamahalaga at this point is unang-una nga, dapat iakyat yung mga expenditure limits. Yes, okay? And then gawing malinaw kung sinong pwedeng mag-contribute at hindi sapat. At siguro pangatlo, at very important talaga, dapat din, kung mag-violate ka, dapat naman talaga mapatawang ka ng penalty. No? Kasi yun din na nagiging problema, yung enforcement. Tsaka ito ho ngayon, nagiging situation natin na kung ako halimbawa ay nakaposisyon, tapos tatakbo ako sa halalan na darating, nagagamit ng isang nakapwesto yung kanyang posisyon para sa pangangampanya ng hindi halata. Kasi paggawa ko ng billboard, nakalagay, ito ay para sa ganito. Dahil project ito ng aking departamentong hawak. Paikot ako sa mga kailangan pumunta sa mga probi. Kaya kita mo, panay ang ikot. Talagang, alam mo naman kasi kakandidato. Ang gamit ngayon niya ay yung pondo ng gobyerno under the department kung saan siya nandoon at nagtatrabaho. Alam mo natin, matinding doon. Yun ho ba, paano nyo tinitignan na kung sakaling magkaroon ng amyenda ay masolusyonan? Again, malaking hamon yan, no? At yan ay problema din na nangyayari sa ibang bansa, no? Correct. Na kapag ikaw yung incumbent, talagang meron kang advantage dahil meron kang access to the resources. Sa Estados Unidos, maliwanag kung ano yung pwede mong gawin at ano yung hindi mo pwedeng gawin. No? So yun din yung mga billboard, di ba? Meron tayong yung epal, mga ganyan, no? Yan dapat talaga ipatupad Ako, it's a question of having the right laws. Dapat yung pagbabalangkas ng tamang batas na angkop sa ating kultura. Pangalawa is implementation. So with the present laws that we have po sa Omnibus Election Code, alin yung nakikita ninyo dito hindi nyo na ipapatupad ng tama? Kasi kahit yung mga poster lang. Yan, yung mga posters, yung paglalagay, no? Sinabi namin, bawal kang maglagay ng poster sa mga non-common poster areas. And yet, makakita tayo ng maraming poster na nasa mga puno, sa mga poste. Ginagawang banderitas. Pero ano naman din ang gagawin? Kung huhulihin natin lahat yan, talagang unang-una, wala kaming kakayahan na magawa yan dahil sa dami. Pangalawa, ilalagay natin sila lahat sa bilibid. Hindi magkakasya ating bilibid. And that's the problem po. Kasi di ba parang it's the mockery of the law na nangyayari ngayon na parang wala, naglagay kayo ng batas, di nyo naman pala kayang ipatupad. Dapat siguro yung batas din nga is practical. Kailangan iniisip din kung ano yung nangyayari sa totoong buhay. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas na theoretical lang tapos hindi mo naman kayang ipatupad. So you admit po na napakarami ngayong batas na nakapaloob sa eleksyon na hindi nyo na ipapatupad. That's correct. For example, meron din nakalagay dyan, 30 meters from the polling precinct. Dapat hindi nagbebenta ng pagkain o inumin. Yes. And yet, alam naman natin din, marami tayong mga public schools na ang katabi ay isang karinderya, isang kainan, and all that. Hindi mo naman pwedeng pasaram mo muna anong gagawin natin? Tapos doon din, meron tayong batas na dapat ang ating mga polling centers ay friendly para sa ating mga kababayang merong kapansanan. No? And yet, marami tayong mga public school mo, walang ramp, wala silang mga yung pavement nila hindi pantay. Kung kaya't nahihirapan ang ating mga kababayang may kapansanan na bumoto. No? So, talagang dapat pag-aralan yung mga provision at tignan nga anong mga amyendang pwede natin gawin. But hindi nga pwedeng yung magandang tignan. Yes. Pwede ba talagang ipatupad? Yun siguro ang doable ba? Doable. And again, of course, itong mga pagbabagong ito ay hindi magaganap ng bukas kaagad mangyayari. No? Yes. So one step at a time, pero dapat talagang nasa tamang direksyon. So what's the most significant na amendment po para sa inyo? Aside dun sa
budget na yung allowable expenditures. Siguro, one thing, no, for example, no, itong concept ng ladderized elections. No, ang nangyayari ngayon, kunyari sa pagkapangulo, okay, bibilangin nung sa presinto, tapos itra-transmit sa munisipyo, munisipyo itra-transmit sa syudad o sa probinsya, syudad o probinsya itra-transmit sa national. Kasi dati nga, puro papel eh. So parang pinapataas mo. Ngayon, because of our automated elections, Pwede naman diretso na eh. Dumidiretso na eh. So yun, pwede mo nang tanggalin lahat yan eh. So yung mga ganito nga eh, talagang dapat natin pag-isipan ano ang ginawa ng teknolohiya sa ating halalan. At dapat nating ilinisin o palitan yung mga provision nga na luma na. And another thing, hindi nyo rin kontrolado ang social media. That's correct. Oh. Diba? Dahil napakumbaga parang sino dito, paano, kailan mo ibibilang na commercial ito nitong Ayan, isang At saka hindi din namin alam, for example, yung mga expenditure sa social media. Correct. Oh. Di ba? Unlike, for example, if you are a media with a franchise, nagbibigay kayo ng resibo. Correct. Kung kumukuha ng commercial, dito sa social media, walang mga resibo-resibo yan. So, panibago na namang pagbabago yan na kailangan natin pag-aralan at tignan kung paano nga natin mare-regulate ng tama. Kasi ang isang individual can just simply create his account and come up with kung ano man yung kanyang ini-live doon. May mga live na ngayon, pwede kang mag-broadcast. Nag-broadcast siya, ipinasok yung ano na. Or kaya, alam mo, yung mga maraming followers. Yes. Nangyari sa Twitter, or yung mga vloggers, di ba? Na basta pwede silang bayaran, tapos biglang may sasabihin lang sila. And because of that, pwede mo nang sabihin na merong expenditure na dapat report and yet mahirap i-track. Paano mo kasi bibilangin yun? So medyo masalimuot pa ho itong system. Parang ano na to, parang wild west pa tayo pagka nagkataon. So you're looking forward to this. Meron na ho bang mga initial consultation ang Kamara de Representantes sa inyo with regard to the amendments? No? Meron na po. Okay. In fact, ito ay parang work in progress. No? Na alam ko din meron ng mga panukala na nakahain sa ating Kamara at pati sa ating Senado nga tungkol sa pag-aamyenda. Pero ang dapat natin gawin is parang pangkahalatan na gawin ko ito, no? Na talagang a revised Omnibus Election Code. So lahat itong mga abyendang ito, pagsama-sama natin, tapos ipakita natin kung ano yung luma, okay, at ano yung bagong gustong gawin at bakit siguro, no? Para rin maliwanag yung rational and then i-present. So it will take a few years but hopefully before the next presidential elections dapat maipasa na itong bagong batas na ito. Sa mga pattern ho na nakikita ninyo, of course, nag-aaral din kayo ng iba't ibang mga countries, ano, ng sistema ng election nila. Ano ang pinakamaayos na nakikita ninyo? O wala talagang maayos na masasabi mo maayos talagang kasi pagdating sa election, kanya-kanyang kalokohan sila eh. Well, alam nyo and ito baka hindi to alam na ating mga kababayan, in terms of automated elections, tayo ang leader. Tayo ay tinitingala ng mga ibang bansa. Nilagay na yun, ano? Sa ating, nakita nyo naman, no? Yung ating nakarang halalan, hinahambing nila sa halalan ng Amerika. Yes. Kung saan nalaman kaagad ang nanalo sa pagkapangulo 3 hours from the closing of the polls. Kaya, in that regard, may ginagawa rin naman tayong tama. But having said that, meron din pa rin tayong mga hamon. Sabi ko nga kanina, itong vote buying, yan, hindi naman nangyayari yan sa mga established democracies. Pero bakit hindi nangyayari? Because sa aking palagay, kapag established yung democracy, medyo mataas na yung antas ng living ng mga maraming mamamayan nila kung kaya't hindi nangangailangan ng pondo, no? So hopefully as our economy grows, kumbaga aakyat din yung antas ng ating mga botante at siguro sasabihin nila, ako hindi ko kailangan yung pera mo para bumoto. Na aking respetuhin ang aking pagkatao at karapatan ko bumoto at hindi ako magpapa-impluwensya sa pera. Oo, yun ang gusto nating mangyari. But sa aking palagay din, yan ay salalay sa ating ekonomiya. So kailangan pang
umakyat ang ating ekonomiya at sa akin palagay naman nasa tamang direksyon din tayo. Pero hindi nyo ba nakikita din na isang punto yung edukasyon sa atin? Kasi parang laging sinasabi, matured na ba ang ating mga botante? Pero gaano ba natin inihanda, especially in terms ng education mula sa election sa eskwelahan, maraming mga bagay na dapat matutunan na with regard din sa election natin sa bansa. Nakikita niyo po ba yung connection ng education? Talaga, malaking connection yan, Kuya Daniel, no? Na education in the sense that dapat yung tamang values, Yes. no, ang ini-impart. Siguro din merong nga ding problema yung kultura. Kasi ito for example, itong vote buying, medyo talagang malakas sa atin. Pero pag tinignan mo sa ibang bansa, hindi ito laganap. Ngayon, bakit sa atin, parang ito na ang naging kalakaran. No? So yan, kailangan baguhin yan and through education. No? At alam ko rin na malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga iba't ibang simbahan para nga sabihin na ito'y mali. Dahil sagrado ang boto ng bawat botante. Kasi kagaya nun, isang hindi ninyo na ipapatupad na batas, di ba bawal bang impluensya? Di ba bawal yung black voting? Hindi naman. Wala Hindi, halimbawa, yung nung black voting, kasi namin yung black voting kasi, dati, nung panahon ni dating Pangulong Marcos, merong silang pinatupad na pagka binoto mo KBL, binoto mo yung KBL partido, lahat na. So, ngayon, bawal na yan. Pero kunyari, ang sinasabi mo, halimbawa, ganito. Isang grupo. Halimbawa, kunyari ako, meron ho akong religious group na hinahawakan. Para black voting kami. Kung ano sasabihin ko, kayo, bumoto kayo. Kung sino sasabihin ko, iboto nyo, yun iboboto nyo. Pag hindi ninyo ibinoto, ititiwalag ko kayo. Di ba bawal? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Bawal ko. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po rin po natin Chairman Andres Bautista ng Commission on Elections. Yun ang binabanggit ko kasi alam naman natin, bawal ho mamilit, di ba? At iba-iba ang paraan ng pamimilit. Iba rin ang pamaraan ng pananakot. Kung halimbawa ang isang tao ay tinatakot para iboto ang isang kandidato, hindi ho ba yun ay labag sa batas? Depende sa paraan ng pananakot. Kasi for example nga. So pwede ho, kung halimbawa, kakainin ka ng mumo, gano'n, pwede ho. Yung mga gano'n. Pwede naman yun. Yung mga, basta, siguro ang yung tahasang pananakot na. For example nga, pag hindi mo iboto si X, papatayin ko ngayong pamilya. Or kaya talagang coercion. No? Pero for example, ikaw ay may isang grupo at ang iyong pananaw ay dapat iboto itong isang kandidato at sasabihin mong sa iyong mga kagrupo na ito yung tamang kandidato. Hindi. Well, that is persuasion. Iba naman ho kasi yung persuasion kesa sa coercion. Yan, kasi parang, if I am persuading them, I believe ito yung tinatanong nyo ko sinasabi ko, para sa akin, ito. Ngayon, bala na kayo. Ngayon, depende kung magaling ako mangumbinsin. Pero kung halimbawa sabihin ko sa inyo, merong mangyayari sa inyong hindi maganda. Pagka kayo ay hindi nyo binoto itong aking kandidato, ay tatanggalin ko kayo dito sa ating samahan. At pag tinanggal ko kayo dito, mapupunta kayo sa impyerno, kainin kayo ng dragon. Yung mga tipong gano'n. Siyempre, lalo na if you're using your, di po ba, paggamit yun ng authority over somebody para iboto ko sino yung gusto niya. Hindi ho ba bawal sa batas yun? Maganda yung sinabi niyo, Kuya Daniel, na talagang ano ba yung linya na nag-separate between persuasion and coercion. Yes. At again dyan, ang batas natin hindi rin maliwanag. No? Kasi kapag sinabi mong coercion sa batas, it's really merong may pananakot. Oo, na may mangyayari sa yung hindi maganda. Na medyo physical. Ngayon pero sabi mo nga kanina, kunyari, pag hindi mo binoto si X, pupunta kang impyerno. And that is even worse because physical harm is lesser than spiritual harm. Pero again, kasi kunyari hindi naman naniniwala
yung isang taong yon. Kaya ka nga miyembro dun dahil naniniwala ka di ba? Meron din tayong issue nga nung separation between church and state, no? So yan, meron na namang panibagong issue yan. Ang umaga, pwede bang pakialaman ng Estado ang mga pangyayari sa isang religious organization? Pero pagka ang batas ay nalalabag na, hindi ba pwedeng pumasok? Ibig mo sabihin, merong kulto dito. Ito, ang paniwala namin, religious kami. Ihandog si chairman. Yun ang paniwala namin hindi pa pwedeng pumasok ang batas. That's already against public policy and that's already against the law. So if this religious organization is doing something which is against the law, hindi pwedeng hindi makikialam ang Estado. Di ba gano'n? Yun ang maganda, no? Magandang paksa ito, Kuya Daniel, yung free exercise of religion. Yan ay isa sa mga karapatan na nilalagay sa ating saligang batas, Section 5 of Article 3. No? At ang freedom of, yung free exercise of religion, meron dalawang aspeto. Freedom to believe and freedom to act on your belief. Yung belief, yung pagka nasa utak mo lang, walang pakialam ang Estado kung anong gusto mong isipin. Kung sa tingin mo ay dragon, ay ang Diyos, yun, diba? Yan ay pwede. Pero pagka yung iyong belief ngayon ay isasagawa mo, i-act mo na. I-act mo na. For example, ang iyong pag-iisip ay ang dragon ay ang Diyos at sinabi ng dragon na kailangan mong patayin si X. Iba na usapan doon. Yes. So yun pwede nang i-regulate ng Estado. Yun. Papasok ngayon doon yung pag sinabi, nasa isip mo lang, dapat iboto si ganito. Hindi ka naman bumoboto, okay lang. Pero kung halimbawa, ikaw ay bumoto na, may papasok na doon dahil kinurse ka. Di ba parang dahil ikaw ay tinakot, so it's already an act that you are doing because of the coercion being done to you. Pero ang tanong din, paano mo nalaman na yung botanting yun talagang bumoto naman dun sa kandidatong gusto nung leader? In fact, yun ang balita ko, no? Na marami din namang sinasabi nung leader, ito yung iboto mo, minsan hindi rin naman sinusunod. But that's already a question of kung yun ba'y ginawa o hindi. But there was already a commission and the violation of the fact na hindi mo dapat na i-coerce ang kahit na sino. Pero yung ba ay coerce or persuade? Hindi ho ba ang pagko-coerce yung bibigyan mo siya ng penalty kung hindi niya gawin? Bibigyan mo siya bibigyan mo ng something na makakasama sa kanya pag hindi mo ginawa. That's coercion. Pero kung persuasion, ay ibig sabihin parang nililigawan, sagutin mo na ako. Pagka sinagot mo ako, ikaw sumagot doon. Sige na, boto mo na. Pero walang nakaakibat na pag hindi. Pagka pumasok na ho yung pag hindi, ano na yon? Coercion na yon. Hindi ba may kondisyon na yun Pero para ako nagiging guilty, Kuya Daniel, kasi sa mga anak ko ngayon, baka nga kino-coerce ko sila kasi sinasabi ko, pag kayo hindi nag-honors, tatanggalan ko kayo ng PSP at ano. Baka coercion ba yun o persuasion? Ang gusto ko lang naman ay maging mabuti sila, dapat sila maging magagaling na mga estudyante. Pero meron akong mga binibigay ng mga... Yeah, but you're already penalizing them. So if you're penalizing them and merong nagiging pong counter-action doon sa action na hindi nila magagawa, that is already tantamount as actually punishing them, penalizing them, and giving them some sort of parang, hindi, pag hindi mo ginawa to, eto mangyayari sa'yo. Pero ganun din naman talaga nangyayari sa totoong buhay, di ba? Pati sa ating mga workers, na, you try to incentivize good behavior and disincentivize bad behavior. So kung meron kang mga ayaw natin, for example, ito na lang, yung tinatawag na sin taxes. Di ba? Bakit ba malaki yung tax na ipinapataw sa paninigarilyo at pag-iinom ng alak? And yet hindi pinagbabawal. Okay? Dahil nga ang ng Estado, ang pag-iisip ng Estado, yan ang mga klase ng gawain na ayaw nating gawin sana ng ating mga mamamayan. Kaya lang hindi din naman natin pipigilin. Opo, but I agree with that if it is stated in the law. Hindi po ba parang kumbaga, pag yan stipulated sa batas na ikaw, bumili ka niyan, mataas ang tax mo. Because yan ang sinasabi ng batas. Sabi nga po nila, you're a lawyer, and sinasabi nga po, di ba, there is no crime when there is no law punishing it. But when there is a law that specifically says, hindi pwede ito, if you do something against that law, then you are liable. Di po ba ganon? Tama and yun. the law says, hindi mo pwedeng gawin ito.
Pero minsan kasi nga, yun din batas natin, hindi klaro eh. At saka yan, for example, so yun ang sabi ko nga, butas. ang malaking debate is when is it persuasion and when does it already cross over into coercion. At doon medyo magkakaroon ng gray area. Parang ganito, eto ngayon, pupuntahan ko yung isa pang punto. Ilang taon ho sa SK yung pwede pong tumakbo? 18 to 24. 18 to 24. Yun lang po ang pwedeng tumakbo ng Sangguniang Kabataan para maging opisyal ng Sangguniang Kabataan. Pero ilang taon ho, yung hanggang ilang taon po ang kasakop sa kabataan. Okay, ang pwedeng bumoto 15 to 30. Okay. Ang pwedeng bumoto 15 to 30. Ang pwedeng tumakbo 18 to 24. How about yung 18 o 19 to 30? Hindi ho pwedeng tumakbo kahit na pwedeng bumoto. Kasi I would 25 to 30 ang hindi pwedeng 25, okay. 25 to 30 hindi pwedeng tumakbo pero kabataan. pwedeng bumoto. Pero pwedeng bumoto. Hindi na ho bali yung 15 hanggang 18 dahil kumbaga may usapin na diyan ng stability Maturity. ng maturity etc. Pero yung 25 hanggang 30 na pwedeng bumoto pero hindi pwedeng tumakbo dahil sa siya ay pwede na rin kumandidato sa barangay. Bakit ho hindi pa alisin doon sa bracket ng kabataan? Parang ano bang Again, meron kayong punto, no? Kaya Opo. lang, siyempre, ang simpleng sagot yan, The law is the law. Yan ang nakasaad sa batas. Oh. No? So, Pero din, tama yun. siguro, pwede rin nating sabihin, kasi nung binabasa ko yung batas, ang sabi rin, is that ang gusto talaga nila ay yung sa Sangguniang Kabataan ay talagang kumakatawan sa mga kabataan. Sabi nyo nga kanina, yung 15 to 17, kasi dati yun lang din ang Opo, pwedeng opo. tumakbo, ang feeling nila masyadong bata pa. Opo. Siguro ang feeling naman nila, yung 25 to 30, Masyado na matanda. masyado na matanda, hindi na kumakatawan sa kabataan. Bakit naman po inilalagay pa sa kabataan? Kung na, ganun naman bakit pala? sila bumoboto? Oo. Sinabi ng batas. Bakit? Ayun. So, yun yung pala. The law may be harsh, but it That is is the the law. Pero nakikita niyo po din yung logic behind. Na parang, bakit naman ako hindi pwedeng tumakbo? So, do you consider this also, Chairman, that pwede din itong pag-isipan ho sa pag-aamyenda ng ating election code? Pwede ba? Kaya lang, ito bagong batas lang yan. Ha? Oo, Kaya kasi bagong- papapasok lang ho nito eh. Pero parang yung... So, pinag-isipan na nila yan, no? But ako naman, nakikita ko But personally po, do you agree with that na kasi kung hindi pala dapat sila na isama doon sa kabataan at pwede na sila doon sa barangay, edi hanggang 25 na lang natin. pwede yung na ganun siguro nga ang pwede. Kaya din siguro I think tinitignan din nila yung dami ng mga botante. Kaya ang gusto nila, kasi pagka tinanggal mo yung 25 to 30, mas mababawasan. mababawasan. Oo. Kasi parang medyo may pagka medyo parang balinto na yata. Pwede ako bumoto. Hindi ako pwedeng tumakbo. Hindi naman ako masyadong bata na. So bagay kayo siguro, hindi na kayo, pwede pa kayong bumoto sa Sangguniang Kabataan pero hindi na kayo pwedeng tumakbo. Kasi 29, hindi malapit na ho ako. Pwede na ho ako tumakbong pwede na ako tumakbong presidente. Oo. Pero eto ngayon, postpone. Yun ang problema. Postpone. At ang sinasabi ho, gumastos na ang COMELEC kasi nag-bid na po kayo eh. Di po ba? marami na kaming ginawa. No? Kasi ito ang aming naging problema. Pagkatapos nung halalan nung Mayo, Oho. alam namin na may batas na nagsasabing kailangan tayo magkaroon ng halalan October 31. No? Oktubre. So syempre, paspasan din yung aming paghahanda. Yes. At that time, hindi namin alam talaga Matutuloy hindi. kung ano yung direksyon ng Kongreso. Yes. In fact, ang ating Pangulo, sinabi niya nung una, ang kanyang preference was ipagpatuloy. Okay. So, kami naman, dahil dyan, pinagpatuloy namin yung bidding, pinagpatuloy namin yung pag-iimprenta ng balota, yung iba't ibang mga mobilization na ginagawa. Hindi lang sa COMELEC Main, but sa aming mga field offices. Pero nung nakita namin na, kumbaga, nag-iba na yung ihip ng hangin, at sinabi na ng ating Kamara at ang ating Senado, kasi kami din lumalahok doon sa kanilang mga hearings, na talagang ang direksyon ay ipopostpone. Medyo nag-break din kami at sabi namin, ang ayaw mong gawin is that gumastos ka ng gumastos, tapos pala Popostpone lang. mapapaliban naman pala yung halalan. No?
So, sa budget ng mga 6 billion para sa ating halalan, ang nagastos namin sa aming estimate mga 200 million na. Pero hindi naman yung buong 200 million ay sayang, no? For example, yung sa balota, out of the 85 million ballots that dapat namin i-imprenta, ang na-imprenta pa lang is 400,000, specifically for the provinces of Agusan del Sur and Agusan del Norte. Yang mga balotang yan, ini-imbak ngayon. At kung ang halalan natin ay October 23, 2017, ang kailangan mo lang palitan ay yung Date. petsa. So, paano po yun? I-rerun yun? Buburahin? Manually? Yun ang aming pag-aaralan, pero sa tingin ko, ang pinakamadali, anahin mo na lang. Parang lagyan mo na lang, tapalan mo na lang. No? Para wag naman masayang. Tsaka, hindi naman siguro malaking issue yun dahil alam naman natin na hindi natuloy yung election ng nakaraan. That's right. But just the same, sa 200 million po, ano yung lumalabas na nasayang doon? Meron ba? Kasi meron naman din. Meron, for kasi, certain, meron din. For example, mobilization, no? Yung ating iba't ibang mga COMELEC field officials, nakikipag-meeting na sa kanilang counterpart sa PNP, sa AFP. Yes. Mga ganyan. Di siyempre, may konting pakain, ganun-ganon. Gasolina. Mga ganyan. Siya, mga na. But sabi ko, kapag tinignan mo naman yung pangkahalatan, hindi naman malaki. So out of the 6 billion po, ang nagastos ninyo doon ay 200 million. So sa 200 million naman, meron kayo nagamit for pag-imprenta ng balota which can be used. That's right. At so sa 200 million, kung susumahin ho natin, wala naman sa kalahati noon 200 ang na-waste. Yes, masasabi mo So yan. mga ilang percent po ng 200 million na? Again, mahirap sabihin. But sabihin mo na nga yan, siguro mga 50 to 50 million. 50 million So, siguro 50 million, medyo talagang tumapo na yon. yun nga, kasi na ano na. Dahil dito sa ganitong Sa mga dili-dali. Gasolina, yung nga, mga ganyan, friction costs ang tawag namin yan. Wala, hindi naman maiwasan dahil hindi naman pwede hindi kayo kikilos. In fact, merong ang isang batikang election lawyer, sinasabi niya, dapat daw, habang wala pang batas, dapat pa daw, puspusan ang aming paghahanda. Pero naman, pag inisip mong ganyan, hindi na naman nagiging practical. Yes. Dahil ang ayaw mo mangyari, ginagastos mo yung pera ng taong bayan sa alam naman natin ngayon na hindi na mangyayari. Ang inclination naman talaga towards na ma-postpone. Ma-postpone. So here again, you have to balance, no? Ano ba yung nasa batas, pero ano ba yung reality? And therefore, Practicality. Kami, ang ginawa namin, kami nagpasya na bilang isang komisyon na itigil na lang muna, isuspinde yung aming paghahanda at iniintay na namin yung pasa ng batas ng postponement. Pirma na lang naman ho ito eh. Alam ko third reading na sa Senado at saka sa Kamara. Ewan ko lang kung naipadala na nila sa ating Pangulo. Pero aware po kayo sa lahat ng mga nakapasok dito? Opo, oo. Ano po yung mga dapat malaman natin mga kababayan doon? Kasi syempre may mga inclusions po yan, ano? Doon sa ipinasok na yan na para ma-postpone. Hindi lang naman basta pinospone, i-move. May mga nakakibat ho na batas na nakapasok dyan. Ano po yun? Siguro ang pinakamahalagang malaman, kasi ang malaking debate was, dapat bang mag-hold over yung mga Ngayon, incumbent. kasalukuyang barangay chairmen and kagawad, or dapat bang mag-appoint ng OIC? At alam Okay. ko, meron debate yan. Oo. May sinasabi yung iba na yung termino nakalagay sa batas, pagkatapos ng batas, wala nang termino yan. No? Tapos, di ba, alam din natin na sinasabi, baka daw maraming mga barangay officials ang may kinalaman sa droga, kung kaya dapat din silang palitan. Pero yung batas, sinabi, ay holdover. Meaning that binibigyan sila ng extension until next year. So holdover. Pero yun yung sinasabing budget na naka-hold ng SK na hindi pwedeng galawin. Paano po ba yun? Ayun, yun ang issue kasi nga, sinasabi ng ating SK na, kasi wala sila ngayong kinatawan eh. Walang mga current na SK chairman at saka kagawad. No? At may mga batas na nagbibigay ng budget parang panggasto sa kanilang mga proyekto. Ang tanong, ano ang magiging epekto nung pagpapaliban ng eleksyon? No? So, alam ko yan, medyo meron pang konting diskusyon mula, and it's the National Youth Commission ang siyang talagang
tumutulak para nga sinasabi nila dapat yung budget na yan ibigay sa kanila para nga meron namang mga projects para sa ating mga kabataan na pwede nilang ipatupad. Pero ang inclination po ngayon it will be frozen. Parang ganun Parang po. ganun kasi nga walang SK officials eh. That's correct. That's correct. So hindi pwedeng galawin to ng barangay council. Hindi. Oo. Ang gusto sana ng National Youth Commission, sila ang magpapatupad ng mga proyektong ito all over the country. Pero anong authority naman? Ayun nga ang alam ko, as I said, kami sa COMELEC, ang aming mandato ay magpatupad ng halalan. Ito mga bagay tungkol sa budget, that is really between Congress and the relevant commission, council in this country. So ano ho ngayon na nakikita ninyong iba pang problema dito sa pagpo-postpone na to na dapat ma-resolve ninyo after na talagang naisabatas, postpone na talaga? Well, ang mangyayari niyan is that magkakaroon tayo ng bagong registration period. No? So dito, Parang i-extend yung That's right. nahinto. Nahinto. Okay. In fact, meron na kaming ginawang timeline na bubuksan namin ulit yung registration process. Ito'y para dun sa mga hindi nakaboto nung Mayo at hindi rin naka-register nitong nagkaroon kami ng registration period June and July. Okay. So, panibago na namang pagkakataon. And then also yung ating mga kabataan Na magbe-birthday na. na Magko-qualify na. magka-qualify na sila 15 to 17, Yes. pwede rin sila magparehistro. Pwede na rin yung transfer. Kasi dati, dahil nga napakalapit nung barangay elections doon sa halalan natin nung Mayo, hindi namin pinayagan yung transfer kasi masyadong magugulo yung aming project of precincts. At So ngayon pwede na po. ngayon pwede na dahil nga May time pa kayo. mas mahaba yung panahon ng paghahanda. So kung gusto kong magpalipat sa iba, pwede ko nang gawin. pwede nyo nang gawin. Kailan po kayo mag-start ulit nito kung sakali? Kasi October na naman, papasok na October, well, most likely talagang mapopostpone naman. Ano ang timetable na? Doon sa aming timetable, October 3. October 3, start na ulit. Start na ulit. Kaya lang, ang condition precedent niyan ay yung pagpasa ng batas. Kasi dapat may batas eh. Yes, that's Kasi correct. kapag that's hindi correct. pa napopostpone yung halalan, wala pa kaming karapatan na magkaroon ng registration. So once na napasa yun, October 3. October 3 Most likely. until December, yes. Meron na kaming schedule na iniintay lang namin yung batas. Pagka meron na kaming kopya ng batas, pwede na namin ilabas yung bagong schedule. So hanggang December lang po. December and then sisimulan din namin January until end of April. So lalabas October up to April. That's correct. Yung pwede pang magpa-rehistro, lahat i-open na yung ano. Pero ito hindi naman ho ito kasi automated eh. Tama po. Ano ho ang isang nakikita ninyong adjustment dito ngayon because it's not automated. Well, parang naman ito yung mga halala natin dati. Na manual, isusulat ng ating mga botante ang mga pangalan nung kanilang kandidato. Sa automated elections, naka-imprenta sa balota yung pangalan ng kandidato at sineshade mo na lang. No? At bakit natin hindi pwedeng i-automate itong barangay? Kasi nga napakadaming pangalan. Isipin nyo, it's over 42,000 barangays, 8 positions sa barangay and 8 for SK. You can just imagine yung dami ng kandidato. No? So hindi kakayaning i-imprenta natin yung pangalan. Very complicated. Very complicated. So malabo pala talaga even in the future na parang hindi nyo talaga tinitingnan, hindi kayo inclined na mag-automate din sa ganito. Merong mga paraan, pero in fact, ginagawa sa ibang bansa, imbes na pangalan ng linalagay, numero. So ang kandidato Will get a number. will get a number. Tapos ang binoboto mo lang numero. Kaya lang, again, Complicated na naman it is also complicated. So kailangan pag-aralan. Tsaka, ang ano naman sa barangay, hindi na kailangan iakyat yung resulta eh. Kasi for example, yung 3 polling centers within the barangay, ipagsama mo lang yung 3, i-add mo yon, alam mo na kung sino yung nanalo. Unlike in an automated, you have to transmit the results, di ba? Yon sa municipal, city, provincial. So again, malaking pagkakaiba yun. Sa kabuuan ho ngayon ng Commission on Elections, ano ho ang pinakamalaking pagbabago na na-introduce ng Chairman Andres Bautista? No, well, Kasi hindi alam naman si natin Chairman Bautista, well, but yung commission, siguro nga maganda na
na makita ng taong bayan ano yung mga nagawa namin nung May 2016 elections. No? Unang-una, yung debate. Siguro marami naman ang nakapanood doon sa ating ginawang debate. 3 debate sa pagkapangulo at 1 debate para sa pagkapangalawang pangulo. At yung debate, sinigurado naming hindi magaganap lang sa Metro Manila. Gusto namin ilabas ito kung kaya't nagkaroon tayo ng debate sa Mindanao, isa sa Visayas at isa sa Luzon. Tapos doon yan, ano ba mga ginawa natin? Yung ang registration sa mga malls. Oo, ng ating mga botante, maraming natuwa. Hopefully sa susunod na halalan, pwede natin ding magkaroon na ng voting in the malls. No? Tapos itong mga improved signages, yan, isa pang gusto nating gawin na pagpunta mo sa iyong polling center, dapat alam mo na yung proseso ng pagboto. At dapat pinag-iisipan mo ito bago ka pa bumoto. Tapos doon, yung mga ginawa din natin tungkol sa, yan, yung for example, medical assistance desks. Sa araw ng halalan, kami nakipag-ugnayan sa ating Department of Health, nagtayo tayo ng mga medical assistance desks sa mga malalaking mga presinto. Kaya kung may mahihilo, merong sumakit ang ulo, nagka-alta presyon, merong first aid. Meron din tayong mga legal assistance desks. Ito naman ay kasunduan with the IBP, Integrated Bar of the Philippines, the Philippine Association of Law Schools, to provide legal assistance. Siguro nga, ang ano talaga namin, ang tutok ngayon ay sino ba ang pangunahing kliyente ng COMELEC? Ang botante. O, kung kaya't kami naghahanap ng mga paraan para nga mapasaayos, mapasabuti, mapasaginhawa ang proseso ng pagboto. Tsaka para hindi ma-disenfranchise yung Yan, gustong bumoto, hindi nakakaboto, nawala pangalan. Yung, na-purge na ho ba natin ang gusto ito completely? Well, again, yung completely, Kuya Daniel, mahirap sabihin niya completely. Pero meron tayong AFIS, yung Automated Fingerprint Identification System, kung saan, kung ikaw ay nakarehistro sa 2 lugar, nahuhuli yan. Kung kaya dapat tinatanggal yung isa. So ginagawa natin yan para malinis yung ating voters list. Isa pa nga pala nga is that gusto nating bigyan ng ayuda yung ating mga botanteng nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na yung mga senior citizens at yung mga PWD. kapansanan at yung mga ating indigenous people. Alam mo, ito magandang nagawa rin na sa pangunguna ni Commissioner Gia, meron po kaming itinayong special polling center para sa ating mga kapatid na mangyan. Kasi ang nakikita problema dati is that kapag ikaw ay member of an IP, nahihiya kang bumoto eh. Dahil ayaw mong makihalo. Ayaw mo nang bumaba mula sa bundok dahil iba yun. So ang ginawa namin, kami nagtayo ng mga polling center doon kung saan man sila. At ang voting pattern there was about 90% na boto. So talagang at least nakaboto na si Tarzan. Nakaboto na. Oo. Para sa ano. At sabi ko nga, dapat kasi nga isipin ng komisyon yung kapakanan ng botante. Paano magagawa na magagawa at maging mas madali. Tsaka mukhang maganda turnout nyo po ngayon ng overseas no? Well, sa lahat po, no? Again, I can tell you na dito sa Pilipinas, 81.9% turnout, no? Which was much better than the 75% turnout in 2010. Sa overseas, from 16% in 2010, it became 31%. Malaki rin. So, dumodoble. Yun ho bang registration ngayon para sa barangay, sa SK, meron na din po sa mall? Pwede din po o hindi pa? Pwede, kaya lang hindi yun kasi nga sa aming palagay masyadong hindi naman gano'n din karami. O tsaka maliit lang naman. Maliit lang at mahaba naman yung panahon. Ang target lang namin siguro dagdag ng mga 3 million voters. So within a 10-month frame, mukhang kakayanin naman. Gaano karami na ho ang nai-distribute ninyo na voters ID? Voters ID, yan ang isa sa aming hamon. No? At, kasi ako wala pa eh. Well, ako rin wala pa. No? Kahit na chairman, wala pa rin ID. Ito po ang ano dyan. No? Meron po kaming backlog na 24 million na hindi pa na-imprenta. Although, meron din po kaming 9 million na na-imprenta na nakakalat sa mga election offices sa buong bansa. Hindi naman kine-claim. Baka so yun po ang hindi. issue. Paano po ba malalaman nila? Kailangan ba check nila or
meron po kayong pinapadalang notice? Usually may pinapadalang notice, no? Pero din minsan kasi nga yung kasi tayo din mga Pilipino very mobile eh. Oo. Na ang ating residents dito pero nakatira tayo sa Correct. mga ibang bahay. Tatrabaho sa ibang- Tatrabaho sa minsan probinsya, sila nakaregister pero dito sila nagtatrabaho. So yung mga ganyang klaseng hamon. Pangalawa, anong klaseng ID? Kasi yung ID ngayon natin ay papel na nakalaminate. Ewan ko kung merong may ID dito. Papel lang yung pa rin. Yung ganun. nga, ang inaano namin, baka naman magandang i-level up, gawing PVC para mas maayos yung ID. At kumbaga, hindi rin basta-basta pwedeng i-fake. Kasi ang problema doon sa papel, madaling buksan, tapos nung pwedeng palitan yung picture. Oo. So, yung mga ganyang klaseng issue, no? Now, pero dito na naman, kailangan namin i-balance yung gastos. Kasi syempre, yung PVC tulad ng driver's license, Yes. medyo merong Hanggang ngayon, wala pa rin. kamahalan. Oh. Wala pa rin. Wala pa rin. Plaka, wala pa. Driver's license, voter's ID, wala pa rin. Marami pong na-delay ngayon dahil sa iba-ibang mga procurement. Pero tama yung sasabi nyo, mahal din naman yung... So yung nga ang tinitimbang namin ngayon, kung ano yung tamang direksyon. Siguro gusto kong malaman kung anong pag-iisip ng taong bayan na, kunyari, gusto ba nila yung papel? Kasi yan, mga ano lang yan eh. I think yung ano is 1080. Pero pagka yung plastic, baka mga closer to mga 40 pesos, ganyan 50 pesos. So ano mas gusto ng taong bayan? No? Dapat kasi napapag-isa na din lahat no? Yun ang gusto. Di ba yung national ID na pinututulan naman ng marami. Matagal ding, well, hindi na ngayon. Merong kaso tungkol dyan, Ople versus Torres, pero I think ngayon ay pwede nang gawin yan basta lang sundin yung mga sinabi ng ating Korte Suprema dun sa desisyon na yun. No? Now, alam ko din, yung paano, yung sa ID, pwede kang yung ID lang na plastic or merong chip. Oo. Pero pagka may chip naman, again, mas magiging mahal. mahal. Pero ang maganda dun sa chip, Mas secured yun. at saka interoperable, no? Pwede mong gamitin yung ID yon. Basta pwede siya makipag-usap sa DFA, sa ibang ahensya, SSS, Pag-ibig, dahil Nandun na na lahat. pare-pareho yung mga sistemang ginagamit. So ito yung mga variations na aming pinag-aaralan ngayon. With the postponement of the elections, hopefully, mapagdesisyonan na namin kung anong klaseng ID ang Dami pa rin palang deficit ng ninyo. Pagkano ba budget nyo ngayon sa COMELEC? Ito pong for 2017, mga, I think, close to 4 billion. 4 billion. Yung Ano nung 2016, malaki. Kasi it was an election year. year. But next year naman barangay lang at saka itong SK. Although yung budget para sa barangay at SK ng 2016, Andito na. Yun na yung yun ang lilipat. gagamitin sa 2017. So plus add-on lang yung 4 billion. That's correct. Ito yung mga for the usual MOOE, mga PS, di ba? Mga salary and wages. Yan. Gaano ba kalaki nananakaw sa mga pera nyo sa COMELEC? Kasi lahat ng ng pikon. Well, gusto na, siyempre, alam nyo, yan ang mga ating pinagtutuunan ng pansin. We try to avoid wastage. At siyempre, yan, sa mga bidding, dapat maayos yung pagpapagawa nung bidding. At dapat nga merong checks and balances. No? At dapat yan, malaki ang tulong ng media, malaki ang tulong ng civil society para panuurin. At sa aking palagay, ang sikreto dito ay being transparent. Na dapat bukas at nakikita para talaga kung ano man yung mas makakabuti sa ating taong bayan, yun ang dapat bigyan ng halaga. No? So, alam ko na may mga nagsasabi na dati maraming mga kalokohang nangyayari sa COMELEC. So, Hindi ko ba kayo naniniwala doon? hindi, ang sinasabi ko lang is that ang direksyon ngayon ay para bawasan niya. Ay. So, At least naniniwala kayo. Ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Oo, tama. Bigyan niyo naman kami ng ilang araw. Pero yun bang Smartmatic, malakas pa rin sa inyo? Parang sila, disqualify pero sila rin nananalo, yung mga ganun. Ang ano sa Smartmatic do, kasi nga parang ano ito, no, yung pagka siya na yung veterano. Oo. At isipin Marami mo nang kakilala. Well, at saka, parang may track record na rin. No? Oo. At pag titignan nyo din naman na itong 2016, kasi nga, nung ako pumasok, May 2015 na eh. Yes. 1 year before the elections, talagang gahol sa panahon
ang options mo is very limited. Tsaka pero nung pumasok na din ho kayo, talaga marami na napanalunan ng Smartmatic. Oo, at saka sila na yung, kumbaga talagang incumbent. Kumbaga parang sa politika, sila yung nakaupo eh. But I must say naman na in my experience with them, itong nakarang halalan, very professional naman. Kanilang, at sabi ko nga, most successful elections in Philippine history, kahit ba paano naman. Eh ano na ho nangyari dun sa yung nakialam dun sa code? Na yung nagpalit. Oo, nagpalit. Nandiyan pa siya. Hindi pa ho natatanggal. Hindi pa pwede umuwi. Hindi pa, pero wala naman. yun yung kasabot dun sa inyo. Wala namang kasabot. Di ba, sabi ko kasi, di naman mangyayari kasi, di man mangyayari yun ng siya lang dahil meron nung nagbigay naman sa kanya. Di ba, inimbestigahan din po yun? Well, first of all, siguro para malaman ng taon daw. Ano ba yung nangyari? Kasi nga, lumalabas dun sa mga pangalan ng mga kandidatong may enye, may question mark. Bakit question mark? So, ang ginawa nung technician ng Smartmatic at saka technician din ng Comelec, palitan lang natin na itong question mark, palitan natin ng enye. Pero yun pong passcode, hawak nung nasa Comelec. Pareho merong passcode. Pero nga, ito'y ginawa na nakita naman ng maraming tao eh. Pero sabi nyo nga, the law is the law. Meron ho bang nalabag na batas doon sa ginawa nila o wala? Again, meron dalawang kaso, may administratibo at merong criminal. Yung criminal nasa korte. Sa amin sa Comelec, merong ginawang investigation yung aming law at personnel department para tignan kung merong kontrata na violate ang Smartmatic at mukhang sa pagbabasa ng mga kontratang yun, ang kanilang finding is wala naman. But that's just the contract. Ngayon, yung mangyayari sa criminal case, ibang bagay yan dahil ang huwes ang dapat maghusga. Dahil po sinasabi na hindi mo pwedeng basta't galawin yon ng walang permiso. Tama po ba yan? Pero nga, yun ang na meron bang ganong klaseng protocol. Tsaka din dapat nating alalahanin, ito'y nangyari sa PPCRV. Na kumbaga hindi ito yung official count eh. Ito yung count na isinasagawa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Pero nandyan din ang Comelec, nandyan din ang Smartmatic para tulungan because again, that's a check on Comelec. As I said, ayokong pangunahan ng ating mga korte. Pero so ngayon po, nakabinbin pa rin po yan. Nakabinbin pa. Yung criminal case. Yes, so yung tao ng Smartmatic, hindi pa rin pwedeng lumabas ng Pilipinas. Nandito siya. Because of that case. And yung tao naman ninyo, wala namang administrative sanction na ipataw sa kanya. Wala pa. So you're also studying that. Ang Anbank po ba ang magdedesisyon? No? Yes. May recommendation yung aming committee na headed nga by the Director of Law and Personnel. Pero eventually, it will be the Anbank that will decide. Ba't po matagal? Kabibigay lang po nung rekomendasyon. Pero nga, ang rekomendasyon is parang sinabi nila walang na-violate na so contractual provision. I-clear na lang yung tao nyo, ganun po. Sa contractual, no? Sa contractual. No, it's really more on Smartmatic eh. Kung meron bang nalabag ang Smartmatic. At least nabigyang linaw. Kasi minsan, pag natabunan na, hindi na lumabas sa balita, wala na ho Walang parang di na nalalaman kung ano nangyayari. Meron ho ba ngayong ongoing na hawak na bidding ang Comelec? Wala naman po na pinapabid kayo. Ngayon ay tinigil lahat ng mga bidding for the barangay and SK election. So wala po ngayon sa ibang project ng Comelec na... Walang yung lang mga regular biddings ng ballpen, mga supplies. Pero ito din, Kuya Daniel, ang gusto naming gawin is that para sa sistemang gagamitin sa 2019 midterm elections, dapat umpisahan na rin yung konsultasyon para malaman ano ba yung tamang sistema. Ano ba, okay na ba tayo dito sa sistemang dati? At alam mo rin, di ba, meron tayong mga makina na nabili noong 2012 na nakaimbak ngayon sa isang warehouse. Na binabayaran nyo yung warehouse ng magkano ho isang buwan? 1 million mahigit? Hindi naman yata. Pero merong yan. Tapos di naman nagagamit. Hindi nagagamit. So kailangan namin pagpasyahan anong gagawin natin? I-refurbish ba natin yung mga makinang yan? Anong gagamitin? Or tayo ba ay maglilist ng panibago? Pero ano naman ang gagawin natin dito sa mga
lumang Luma. makina. Or kaya, baka ibang sistema ang ating gamitin. May tinatawag tayong DRE. Okay? Or yung mga iba, may mga ibang miyembro ng Kongreso, sinasabi nila, baka maganda manual yung botohan, pero Bilangan. yung bilangan is automated. No? So ito yung mga iba't ibang options. Siguro dapat pag-aralan kaagad. At para ring, kasi napansin ko, ang isa sa pinakamalaking hamon namin nung nakarang halalan ay panahon. Yung walang panahon kung kaya forced ka na gawin ng certain Yung ganun ho lagi nangyayari sa COMELEC. Madalas ng mga nakakarang panahon, wala pa ho kayo dyan. Ganun lagi. Parang naiipit lagi ho kayo sa panahon. Parang, hindi muna magbibid. Hindi magbibid. Bandang huli, negotiated na lang kasi wala na tayong panahon. Ganun. well, hopefully again, no? Sabi Ganun ko nga, na kami, simple lang ang aming formula. No? We have to learn from the lessons of the past. Na we have to continue to improve. So kung kaya't yan, yung mga leksyon na yan, dapat kaming matuto at dapat hindi na maulit-ulit. Well, we wish you good luck, sir. At sana nga ho, matuto na marami dun sa mga hindi natututo. Magkabati-bati na sana kayo. Kaya nasa Pero congratulations dahil you've been handling yourself very well and at least so talagang hindi kayo pikon. Thank you so much. Salamat po. Salamat po. Chairman Andres Bautista ng Commission on Elections. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.